Hi Leo, 2024 Yearly Kapalaran Horoscope. Ito na po ang inyong reading and let's start. Hihingi tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa bagong taon. Okay? You can share this with your Leo friends or family or sa ilang personal relationships na meron kayo jowa, syota, or ilang taong malapit sa inyong mga puso na Leo rin. At ito nga, mahilig makinig or makarinig ng kanilang mga horoscopes. Feel free guys to share this video reading para na rin sa kanilang mensaheng gabay for this new year 2024. Okay, so tayo rin po pala ay live rin ngayon sa ating YT. Okay, so itong ilang deck of cards na ating gagamitin ay akin muna pong ilalagay sa gilid. Okay. Kuha lang tayo ng ilang messages. Ano nga bang parating sa inyo ngayong bagong taon, 2024? Okay. Guidance messages para sa mga Leo. Dito muna tayo sa inyong tarot deck or tarot reading. Leo 2024, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Leo. Ayan. Okay. May umaangat. Sige, add tayo dito. Leo 2024. Anong ganap? Meron ulit? 2024 Leo. Ayan. Uy, medyo marami na sila, ano. So, hindi natin ito pipigilan. Guys, this is a general message. Still, just only take what resonate po. Kung saan kayo higit na re-reflect or mag-a-apply ang inyong sitwasyon. Medyo marami ito, pero ito na. Spread natin ng bawat isa. The Hermit. Okay. Bilang merong nag-notif dito. Notif, ayan. The Hermit ay narito. The Four of Swords. The World. Marami. Mukhang kailangan marami tayong mensahe dito para sa mga Leo. Page of Cups. The Eight of Pentacles reverse. The Eight of Wands. 8 and 8. Both are in reverse. Meron tayong ilang reversal cards na nakukuha pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Okay? Meron lang po yung kalakip na mensahe. The Queen of Cups, reverse. The Devil is in reverse. The Judgment card. The Three of Pentacles. The Queen of Swords. And the Temperance, reverse. So, naway kita siya na maayos sa ating camera. Okay. Leo. Medyo struggle, pero laban. Leo 2024. Dito muna tayo sa aking unang nakita. 8 and 8. Pagdating po sa usaping career, trabaho, buhay paggawa, maging ano pa man yan ngayong taon, parang ito yung isa sa sektor na pinaka mag-highlight sa inyong buhay. Or sa iyong buhay, Leo. Malaki yung possibility, guys. The 2024, you will experience a period of growth. Career-wise, again, career-wise, career muna tayo, ano. So, ang ilan lang, okay, sa mga magagandang posibilidad na ito na aking nakikita, na pwede mong matanggap or maaring ito ay ihain sa inyo ng mundo or the universe rather. Wow, the world kasi ay narito. Bilang katatapos lang ng Miss Universe. Pero it could be something promotion or merong pag-level up, pagtaas ng possession or pag-increase ng inyong mga kumbaga income, sweldo pagdating sa trabaho, positive possibilities para sa inyo, guys. Ano man ito kumbaga, gaano man po ito kalaki, kaliit, sa iyong paningin, or dito sa ilang tao sa iyong paligid. Dahil sa realidad po ng buhay, tayo pa rin ay magkakaiba ng posisyon at sitwasyon. Kahit ano lang to, guys, kasi dito,
Eto, hindi ko to tatamisan. Pero wag lang po, guys, wag lalaliman, mensaheng gabay lamang po. Ayun, paulit-ulit tayo sa reminder na yan. Ayaw lang natin lalaliman. Pawag gabay lang. Kahit sa simpleng to guys, kahit sa simpleng bonus or award, recognition, or appreciation na pwede niyong matanggap. Pero present na present dito yung growth. The world is a great sign. Katabi-katabi niya yung Page of Cups, Eight of Pentacles, merong advancement or even development sa sektor ng iyong buhay paggawa, karera. So, hindi imposible. The Three of Pentacles, Queen of Swords, meron din ditong professional opportunities ang parating or naghihintay para sa inyo ngayong 2024. So, i-claim na po natin itong nami-mention, nakikita natin sa inyong cards. Claim mo na yan, Leo. Ngayon pa lang. Okay, for some of you, okay. The Hermit kasi, tapos katabing-katabi niya yung Four of Swords, the World. Why I'm getting a message? Ito. No matter what your age right now, Leo, pero maaaring meron ka kasi mapagtanto. Meron kayong mapagtanto sa isang punto ngayong taon. Judgment card, the Devil, reverse. Parang merong magliliwanag. Merong kaliwanagan. Parang merong magbubukas na pinto ng kaliwanagan. At maaaring may connection ito sa inyong mga highest calling sa buhay or yung matatawag mong passion in life. Meron kayong malalaan sa inyong mga sarili. Judgment, the Devil, the Queen of Cups, the Hermit, kita mo siya. May kaliwanagan dito. Parang meron kayong pagninilay-nilayan din sa inyong buhay. Life in general. Pero, sabi ko nga, pwedeng sa career din. Ito yung passion na matatawag nyo. Yung katayuan, posisyon, kung saan ay natural mong maipamamalas yung iyong makakayanan or abilidad sa buhay. Yung gawain or trabaho. Dito, 8 and 8. Gawain o trabaho, propesyon na parang hindi kayo nagtatrabaho kasi present yung kagustuhan or mahal nyo yung ginagawa nyo. Ayan, excuse me po. Ngayong taon, Leo, maaring merong uusbong. Uusbong ito ng higit sa inyo, yung kaliwanagan, yung kaklaruhan sa inyo, yung pagiging judgmental. Judgment card kasi ay narito, Moonchild. Hindi naman sa magiging judgmental kayo, pero yung sa inyo mismo. Para bang ma-judge nyo na yung kayo. Yung inyong katayuan in life. Bilang isang individual sa relasyon man or trabaho. Uusbong, aangat yan. Yung kaklaruhan. At kapag mangyari ito, and kung makarelate ka man, Leo, dito sa aking na-mention na passion, or parang ito na yung highest calling ng ilan sa inyo, parang pakiramdam nyo dito kayo sa relasyon na ito, or posisyon na ito, or dito kayo sa gusto nyong gawin, mag-focus. Walang imposible, na malaki yung possibility na ma-reach mo ngayong taon, kung ano man yan. Kung saan magbibigay din ng inyong buhay. Again, posisyon man in trabaho or relasyon ito. Kung saan, andyan din yung highest potential nyo in life. Sa pagkakataong ito guys, tangi kayong higit makapagsasabi kung ano tong gusto nyong gawin or kung ano tong nais nyong tugunan. Kung sino itong nais nyong mahalin. It could be about your passion nga or kahit sa simpleng hobbies, sports, yung mga hilig nyo. Maaring ito yung nag-highlight dito Mga gusto nyo i-workout pa sa inyong buhay pero hindi kayo napagbigyan nitong mga nakalipas na buwan or taon ng inyong buhay. And this time, ito parang kakatukin kayo ng universe. Nasundin mo na raw this year yung mga gusto mo pang gawin or gusto mo pang mahalin. Ano daw yun mo siya? May wala tayong
Live na live kasi tayo. Wala tayong pa extra sound effect. Pero, ano to, sabi ko nga, mapa-work man, or love, relationship. Another reminder tayo guys, na ang tanging may iwan lamang po every time ng mga barahan na narito, ay yung maaring kondisyon sa yung kinakaharap or kaharapin this year, 2024, pero yung pinaka-resulta, yung outcome at the end of the day, syempre po, wala sa mga barahan na ito. Sa huli, ang iyong faith, yung kapalaran mo, yung patutunguhan mo, ay nasa iyo pa rin. Nasa iyong mga kamay pa rin. Mula pa rin sa maaari mong desisyon or pag-aksyon na gagawin. Just remember, Leo, that nothing is yet set in stone, okay? Patuloy na merong pagbabago kayong kaharapin sa buhay. Pero sana, kasi ito yung pinaka nag-highlight dito, Page of Cups, katabing-katabi yung The World, the Eight of Pentacles, ano man yung nais nyo gawin, sabi ko nga, parang isa yung nais patunguhan ng cards, guys. Yung mga nais nyo gawin, mahalin, i-work out, puntahan na lugar, The World ay narito. Gawin nyo na, puntahan nyo na, huwag kayong matakot, huwag kayong pangibabawan ng pangamba or nung duda sa inyong mga sarili. Paangatin yung tiwala. But still guys, just only take what resonate po. Napakalawak. Ang daming bumagsak kasi dito. So dito tayo, pagdating sa usaping relationship, kung ang i-relate itong ilang bumagsak dito na cards for you, Leo. Relationship naman tayo, bilang may na tayo kanina. May parang, about sa mga love life. Napakalawak, rin po, about relationship, napakalawak rin yan, Unahin ko na sa kabuuan. Mapakaibigan man, pamilya, or personal na kapareha ito, pero umaangat. Sabi ko nga, yung pag-workout nyo sa relationship. Kumbaga, paninindigan. Meron kayong paninindigan. Bibigyan ng higit na proteksyon this year. Paninindigan nyo na yung mga mahal nyo. Ayan. O yung nararamdaman nyo. At, kasi may pag-angat din dito ng para bang creativity, yung inyong pagiging, chill, relax, yung enjoyment or pagsasaya. Maybe isang mensahe rin ito for some of you, Leo, especially kung mag-reflect sa inyo guys, yung unang sektor na napag-usapan natin about work. Kasi pagdating sa inyong mga work, maring doon kayo higit na naglaan ng focus rin itong mga nakalipas eh. Especially if ever mag-apply yon. Or this year pa lang, maramdaman nyo na parang ang dami rin ganap work-wise. So, guys, So, marahil isang paalala rin po ito na pananatilihin pa rin yung work-life balance. Nang hindi kayo nakukulangan or nasosobrahan sa isang sektor lang. Huwag masobrahan na masyado naman kayong nagiging seryoso kasi nakakuha tayo ng ilang reversal. 8 of Pentacles reverse, 8 of Wands reverse. Isang indication, the devil is in reverse. May pagkasobra sa pag-push, grind kung grind, work kung work, na hindi masama, Kasi nga, meron kayong maaring golden na nais patunguhan. The Queen of Swords ay narito. Meron kayong nilulook forward. Meron kayong goal talaga, ilulook forward sa inyong mga future. Ito guys, Queen of Swords. Parang decided kayo na marating yung resulta na gusto nyong makita, kaya naman manlalaban din. Angat yung pagiging practical, wise. But at the same time, sana wag naman masobrahan doon. Okay, wag masyadong seryoso, Leo. If ever mag-apply yung pagka-action-oriented or goal-oriented nyo this year. Yes, isang magandang quality yan na angat sa inyo. Pero wag nyo lang din kakalimutan ng magpahinga or magsaya. Spend quality time with your family or loved ones rin. But no worries, as a Leo, maaaring kusa rin na mga angat ito sa inyo, yung pagiging sociable and yung life of the party. Especially sa mga Leo rising na nakikinig ngayon si Miss JT. Ayan, nananatili pa rin siya. Salamat, Miss JT. Live na live pa rin po tayo ngayon. Leo rising bilang Leo rin si Moonchild,
Yan yung umaangat na ano eh. Sinong mga Leo na nakikinig yan? Leo Ascendant Rising, yun yung parang, yung outside look nyo, yung inyong exterior. Parang ang jolly lang, ang saya lang. Very open kayo. Depende na ito kung ano yung sun sign nyo, ano? Sun sign, ayan. Ma-share ko lang. Napatingin ako dun sa ating live. Okay. Yun lang, magsaya. Magliwaliw naman din. Kasi kung mananatili lang din sa inyo guys, ayan, live na live tayo. Walang edit, mekos ito guys. Ano, diretsuhan tayo. Kung mananatili yung balance na ayan, patahol po ang aming aso, merong improvement dito. We see improvements rin when it comes to your relationship. Okay, ayan. Tayo po kasi ay naloob at nagpalit tayo ng baterya. Sige, add muna tayo ng ilang messages gamit ang astrology dice para sa mga Leo this year. Leo, ano nga bang ganap? Anong ma-add pa natin mensahe? Or mag-highlight sa buhay ng mga Leo this 2024? Wait, the third house, planet Saturn. Tama ba? Planet Saturn yan. And the Gemini. Gemini is in the third house. Third house ang umangat. Three of Pentacles ay narito. Ito. Sasabihin ko pa lang yung message na umangat dito. The Three of Pentacles is here. 333. So, Leo. Kaakibat nito yung planet Saturn. So, si planet Saturn, siya yung planet of discipline, taskmaster. So, maaring, yes, ito yung higit na mag-iiwan din ng pag-highlight this year para sa mga Leo when it comes to your communication. Dyan din, isama na natin dyan ang usaping transportation, travel, and technology when it comes to astrology. Okay, kasi ito si planet Saturn, sabi ko nga, planet of discipline ito eh. So, maring merong ilang glitches sa part na yun. Kabagalan. So, umaangat yan. Sabi ko nga, communication. So, point niyan, yung miscommunication or ilang delays pagdating sa travel, transportation. Kung meron kayong, kumbaga, sa higit na practical, inaayos na ilang papers. Actually, ang ganda dito si Planet Saturn, guys. Yes, iniiwanan ka dito nung hindi kadalian na para bang pagsusulit to eh. Test. Iwan ka nito ng test. Para siyang si Big Brother, kung aking i-relate. Ito, madalas ko siyang nire-relate kay Big Brother sa ano. Kung familiar naman siguro kayo sa Big Brother house, di ba si Big Brother, nag-iiwan siya madalas ng task sa mga housemates. Pero, ito ay depende kung kakayanin mo yung task na yun. Sa huli, kapag nagawa mo, ikaw yung big winner, di ba? So, maaring meron lang extra challenge, kumbaga, pagdating sa again. Kasi nag-highlight ng 333 dito. Communication, transportation, and travel. Pero ayan, mukhang may nais sabihin ang aming doggy. Ang doggy, actually naming doggy sa labas. Pero sabi ko nga po, maaring dyan mag-highlight. It could be positive or negative pagdating sa communication, transportation, and travel. Bilang ito yung nagbigay din sa inyong astrology dice, may ilang kaakibat na challenge, difficulty na very normal naman sa ating buhay. Merong ilang traffic tayong nararamdaman, di ba? Pero makakasabay. At once na malagpasan mo itong ilang higpit ni Kuya, ni Big Brother, sa ilang sektor na ito na aking na-mention, nalagpasan mo yan, papunta ka sa comfort. Papunta ka doon sa, aling ito yung actually stepping stone mo patungo sa tagumpay this year. Depende nito guys, kung paano nyo i-handle itong challenge na ito. So, galingan. Galingan, okay? Para maging big winner kayong lahat. This 2024. Okay. So, 333. Walang imposible that this 2024, merong pag-expand. Merong expansion ng inyong mga social circle or social groups, circle of friends this year. The Three of Pentacles ay narito. Walang imposible that you will meet the right people for you this 2024. So, remain open lang din guys, sa ilang possibility ng connection or doon sa ideya ng pakikipag-socialize, pakikisalamuha.
kahit over the net lang ito, bilang sabi ko nga, yung 3, dyan pumapasok ang technology using the internet. Okay? So, be open sa part na yon. Try to put yourself out there, kahit over the net lang. Ayan. Kasi, kung magiging open kayo sa possibility na yan, kung baga, hindi kayo syempre, patutulungan ng sarili, guys. Sabi ko nga, at the end of the day, everything's still up to you. Put yourself out there. Show up. Huwag kayong magtago ngayong taon sa inyong mga comfort zone. Magpakita ng inyong mga presensya. Ayan, kasi, hindi posible rin na maaring itong ilang taong pwede nyong makilala or pwede nyong ma-encounter this year ay nandyan din yung luck, kumbaga. Yung luck or swerte kung saan pwedeng magbigay daan para sa inyo patungo sa inyong patuloy na growth sa inyong buhay. Pero syempre, again, kailangan andyan yung patuloy rin na balance. Make sure na lang din, alam nyo, okay? Alam nyo or kilala nyo ang bawat tao, sitwasyon na maaari nyong pasukin. Mabuti pa rin na pinag-aaralan bilang katabi-katabi nito ang Queen of Swords and yung Judgment card. Sabi kong, alam nyo na to actually. Pero syempre, iba-iba pa rin tayo sa realidad. Napakalawak ng astrolohiya kung aking i-relate yung ilang bagay-bagay dito. So, pag-aaralan pa rin ang mga bawat hakbang mo ngayong taon. Especially if this is something na paglalaanan nyo ng investment. Financially, emotionally, or physically, you should always know your business. Siyempre pa. Okay? Leo. Bilang napakaraming umangat dito sa inyo, marahil isang indikasyon na kailangan natin isa-isahin ng ilang mga bagay-bagay. When it comes to love tayo. Single. Okay, if you are ready naman na to mingle or to meet someone, kung magiging bukas ka lang sa ito, again, pakikisalamuha, 333, pakikipag-usap, or pakikipag-connecta, kahit over the net. Merong possibility dyan, guys, na hindi posibleng meron din kayong makikilalang tao kung saan ay nanaisin nyo pang kilalanin pa. Reversal po tayo every time, so maring ikaw itong nanaisin kilalanin. For couples in a relationship, sabi ko nga, andito si Planet Saturn, umangat sa inyo. So, hindi natin ito tatamisan. Andito yung very normal, sabi ko nga. Maaring masubok ngayong taon, masusubok ang inyong pagsasama, especially para sa mga matagal na. At sinubok na rin naman ng ilang pagkakataon sa relasyon. Eto kasi di ba yung connection na parang lalo na sa mga matatagal na, Leo couples in a relationship, parang kayong magkaibigan na lang ngayon. I mean, parang yung connection nyo, komportable na kayo sa isa't isa. Kasi sa sobrang tagal, parang sanay na kayo, di ba? So, para sa inyo itong mensahe na ito na mamention ko, dyan kayo maaring kayo yung maaring subukin. Ito, parang, ang hirap i-mention. Huwag lalaliman yung message ni Moonchild, okay? Para sa mga matagal na Leo. At meron lang ilang pinagdaanan rin. Ano man ang umangat sa inyo, okay? Again, maaring ito po ay isang test lamang, isang challenge. At ito ay nakadepende kung paano nyo panghahawakan ng inyong, ang challenge na ito. Ang test, para bang pagsusulit ito, na kailangan nyong panghawakan, pag-aralan, iproseso sa isipan at hindi puro emosyon ang paangatin. Okay? Leo, ano man po ang umangat. Okay, ito na. Bilang magkaibigan or kahit mag-reflect ito sa ilang friends nyo or magkaibigan. Para sa mga couples in a relationship, alam nyo na yan sa inyong mga sarili. Sabi ko nga, the Judgment card ay narito. Kasi dalawa lang yan. It's either mas mag-enjoy pa kayo lalo sa company ng bawat isa, or friendship, relationship, over na. Dalawa lang yan, guys. Depende na, again, sa katayuan nyo, sa inyong patuloy na desisyon at pag-aksyon na gagawin sa inyong buhay. This year,
ano man ang mangibabaw, maging kayo pa rin, or kahit ikaw na lang muna, Leo, sana sa huli, piliin nyo pa rin ang maging masaya. Leo, kuha tayo ng ilang final advice, messages para sa inyo ngayong 2024. Anong maiwan natin para sa mga Leo? Ayan, may bumagsak na dito. Add na tayo ng ilang cards pa para sa mga Leo. Mensaheng gabay natin para sa mga Leo this year. 2024. Final words. Ayan. Uy. So, sabay-sabay na natin ito. Bago nating basahin. Final words. Leo. Final words of advice. Message. Leo 2024 sa mga taong maaaring makapakinig nito. Leo. Ayan. Okay, ang dami. Talaga marami bumabagsak sa mga Leo ngayon. Okay. What do you need to release? Kaka-mention ko lang, is it over na ba? Parang may kanta to eh. It's up to you guys. The devil, this one is in reverse. Meaning talaga meron ditong pagkasobra. Sa pagkasobra na to, meron kayo dapat i-release. Meron kayong papakawalan. Hindi kailangan laliman, okay? Kahit sa simpleng tension lamang ito sa inyong mga or sariling pakiramdam. What do you need to release? Tanungin ang sarili. I-proseso, re-evaluate or evaluate things. Review your life in general. What do you need to release this year? Siyempre, pa the devil kasi sa higit na practical, siyempre, paalisin natin yung ilang demonyo. Okay, ilang negative energy, unhealthy habits, unhealthy patterns. What do you need to release, Leo? And step out of your comfort zone. Sabi ko nga kanina, this is not the best year para magtago ka sa yung comfort zone. Put yourself out there, Leo. Kasi the more na maipapakita mo yung kahit yung presence mo, mahirap kang hindi mapuna ngayong taon, yung iyong aura. Positive possibilities ang naghihintay sa'yo sa labas ng iyong comfort zone. So, syempre, papaangatin mo dito ang iyong inspiration and motivation to go on, to move forward, or sa mas praktikal, hindi imposible na may ilang taong bagong papasok sa iyong buhay. Sabi ko nga, it could be someone new connection, new friendship, na siyang magiging inspirasyon mo or inspirasyon ka. So, put yourself out there, step out of your comfort zone. Fluidity, freedom, sabay lang. Sabay lang sa agos ng buhay. Ano man na pwede ibato sa inyo ng mundo ngayong taon, sabay lang. Freedom, guys. Sabi ko nga, maaaring meron kayong palayain. Meron kayong i-release. Tanungin muna ang sarili, ano itong kailangan yung palayain sa inyong mga sarili? Again, guys, hindi kailangan tao agad ito, okay? Kahit yung mga pakiramdam nyo, na para kayong mga free-spirited person, yung inyong mga personality na malaya lang, na hindi kayo nasasakal, or hindi kayo nahihirapan, na magagawa nyo na ngayong taon yung matatawag nyong kagustuhan or mahal talaga sa inyong buhay na gawin, sa relasyon man, posisyon sa trabaho, andito yung pagka-free, yung freedom, na deserve nyo. Fertility, guys. Fertility. For some of you, i-claim na natin ito na merong baby blessing para sa inyo. Kung andito na kayo sa posisyon, kung saan ay ready na, at ito na talaga yung nilolook forward ng ilan, umangat ang fertility, hindi po imposible na may baby blessing. Merong someone na dadagdag sa inyong pamilya. If ever hindi ito mag-apply sa'yo mismo at bata ka pa, huwag nating madaliin. Okay? Maaaring mag-reflect ito sa ilang tao sa inyong buhay. Malapit sa iyong puso. Pamilya. Merong bagong miyembro ng pamilya ang dadagdag ngayong taon. Happiness na magpo-contribute palalo ng happiness sa inyong buhay. The Justice Card, matatanggap niyo ang hustisya. Tiwala lang. Trust. Pagkakatiwalaan ang sarili ngayong taon, Leo. Paangatin nyo ang inyong mga confident. Okay? Meron kayo niyan. Yung power. Yung strength. Meron kayong lakas. Natugunan, harapin, at bigyan ng prioridad itong mga kagustuhan nyo pang marating or ma-achieve na goal. Recovery. Kasi nga meron na kayo i-release.
Dadaan kayo sa healing process. And once na nalagpasan yan, eto na. Matatanggap nyo na yung deserve nyong hustisya. May kalayaan na. Mas komportable na. Mas andito na yung katatagan at yung seguridad nyo. Mapa, usaping pera, trabaho, o relasyon man ito. Ngayong 2024, bagong taon, 2024, para sa inyo, Leo.